Alright, alright, good morning, good morning. Meron tayong babahagi na naman sa inyo. Isang success na Hitachi. Ngayon, ang issue nito mga kaibigan, lubog to sa baha. Bali, i-rescue sana ito, pumutok yung hose. Ngayon, nag-alanganin sa oras. Tapos, apos linggo. Ngayon, walang pesang gagawa ng hose. Kaya, pagbalik nila, ay lubog na yung backhoe. Ayun, ang mga damage nitong, ang unang mga madadamage dito, mga kaibigan, ay isi-share ko sa inyo. Ay, unang madadamage, siyempre yung monitor. Sunod na madadamage dyan, mga kaibigan, ay yung pagka hindi gaano maganda yung silyo ng computer box, papasukin din. Ayan. Pati ang controller. Papasukin din yan. Yung control, car stereo, aircon. Ayan, RF signal. Ayan. Papasukin ng tubig yan. Lahat ng relay. Fuel system, hydraulic system, saka yung sa makina, papasukin yun galing sa tambutso, galing sa intake, pati yung sa intercooler, papasukin yun, at pumasok din yung tubig sa control, sa main control, kasi pag putok ng hose, dun din pumasok yung tubig. Kaya ito guys, kung sakaling ma-repair ko man ito, at yan nga ay binuksan ko yan, at yan ay i-blower ko, patutuyuin ko muna. Kaya yan ay hindi ko muna pinagana yung susi, buti na lang at tinanggal yung battery bago sila umalis. Yan. Ginamitan natin yan ng hangin. Pagkatapos ng hangin ay ginamitan natin ng heater blower para matuyo. Lahat ng connector, in-spray natin yan ng contact clean yan. At bago namin pinaandar yung backhoe ay pinol out muna namin yung 4 na injector. Para pagka niredondo namin, ma-sure namin na walang tubig yung piston. At pagkatapos, bago namin pinandar, change oil muna, palit hydraulic, para sigurado. Yan guys, pagka kasi alam nating babaha, hindi naman natin alam kung kasi yung panahon natin pabago-bago. Alam natin na masama yung panahon, gaya dito sa Camarines Norte, bigla na lang tumataas yung tubig. Yung operator hindi pa kampante, laging mataas yung unit dapat, kasi lesson yan sa mga may-ari ng backhoe. Kasi once na nalubog na yung backhoe at na-repair yan, walang warranty yan na binibigay dyan yung gumagawa, kasi yan ay lubog sa baha. Ngayon, pag nalubog sa baha yan at nagawa na yan, gagana yan. Pero pwedeng isang linggo, ilang araw, kaya ilang buwan, lalabas yung mga maaaring naapektuhan ng tubig. Napakagastos niyan. Kasi parang cellphone na pag nilubog mo sa tubig, pag hindi naman waterproof, lalo sa monitor, pagpasok ng tubig doon sa monitor, parang LED TV lang yun parang electronic. Pag napasok yan, magbablard na yan. Mabuhay naman natin yan, mabubuhay yan. Pero yung kaliit-liitan na mga pisa niyan, kahit i-blower mo yan, mag-short yan sa loob. Napaka-sensitive, lalo na yung monitor.
Yan ang unang-unang nadadamage dyan. Sumunod lang yan. Yung mga computer, gaya nito, nabubuksan yung controller yan. Controller sa galaw. Yan. Pumapasok at tubig dyan. Kahit anong silyo yan, papasok at tubig dyan. Kaya maging aware tayo sa ating mga unit, lalo na pagka nakalistino yung unit natin sa quarry. Yan ang dapat isisipti natin, yung backhoe. Kasi yung backhoe pag nalubog, karamihan niya pag nalulubog mo sa backhoe, yung backhoe yan ay mahihirapan natin patinuin. Unang-una yung harness niyan, pag pinasok yan ng tubig, nababalot yan ng electrical tape. Sa tagal ng panahon, magmumoist yung harness niyan. Tapos yung yung tubig niyan sa loob, hindi yan matutuyo. Doon nabubulok yung harness. Nagkakaroon ng corrosion. Lahat ng sakit connector niyan, defective yan. Kahit isprayin mo yan, isprayin. Lalo na kung ang lumubog yan ay sa dagat. Tubig alat. Mahirapan tayo niyan na patinuin yan. Lahat na electronic components ng backhoe, magkakaroon ng damage yan. Sensor, relay, connector, electronic components, lahat. Pag napasok ng tubig yan ay magkusang puputok yan. Gawa ng alat, acid, saka mga dumi-dumi. At kung pumasok naman yan sa hydraulic ay hydraulic system, puputi yung hydraulic yan. Pag pumasok din naman sa tangke ay sa tangke ng diesel, tataas yung diesel, yung ilalim niyan automatic tubig yan, maghahalo na yan. Yan, napakalaking trabaho niyan. Magdidirin tayo ng hydraulic, magdidirin tayo ng fuel system. Yan, tatanggal tayo ng injector. Tapos lahat ng sulok ng backhoe, meron niyang putik, meron niyang alikabok. Halata mo paglubog sa baha ang unit, kasi lahat, pati kisame, pagbungkal mo ng kisame niya, meron yung mga burbuhangin. Meron mga burbuhangin yan. Buti kung ang inyong unit ay manual, semi-electronic o kaya inline, madaling gawin. Pero pag mga common rail, mga kaibigan, napakasilan yan pag nalulubog sa baha. Kasi kaunting tubig lang, nababasa na yan ng monitor, mag-a-alarm na yan. Kasi ang tubig ay conductor yan. Lalo pagka nalubog na yan sa sa baha at di natin natanggal yung battery, kahit nasa tubig yan, meron pa ring current flow na tumatakbo yan sa mga components niya. Merong fixed live yan sa computer box, tapos sa controller meron niya fixed live. Kaya yung mababasa yan ng mga pyesa, magkakaroon ng short circuit, kaya magiging abnormal ang electrical system yan. Gaya niyang binaklas kong yan. Yan, talagang tumutulog pa yung tubig niya. Ngayon, pagka nakumpleto na, nalimutan na, magpapower yan. Dahil itong monitor na yan, magpapower yan. Pero pag nag-power na yan, antayin nyo, magbablard yan. Magbablard yan. Mahirap patinuin yan. Halos lahat ng electrical system yan papalitan. Lahat ng pinasok na tubig, papalitan yan. Yung tinanggal ko yan ay mayroong RF signal, may sa aircon controller, audio controller, car stereo, may password, tapos mayroong engine control,
pump control, lahat papasukin yan. Kaya magiging abnormal yung galaw niya. May mga puputok na fuse pa yan. Kung mapapansin nyo, talagang ininit yan. Kasi pagka hindi natuyo yan, ay pagkabit mo pa lang yan, usok mo yan. Kaya dun sa sa ibang monitor hindi naman natin nilalat kasi may ibang operator na walang malasakit sa kumpanya. Yung ibang operator, yung iba naman ay okay naman. Malayo pa yung halimbawa bagyo, nakalagi silang nakamonitor sa weather update. Kasi yung unit na yan ay hindi naman yan gaya ng ibang sasakyan na pag nalubog, change oil mo na, okay na. Mapasok yung mga mechanical, okay na. Ito kasi yung mga electronic, pagka nalubog, napakasilan. At napakamahal pati ng backhoe, nagmi-milyon naman ito. Kahit pa sabihin natin cash yan at milyon ang backhoe. Yung iba pa nga, nakapinansing pa. Ngayon yung iba naman na operator, parang walang pakialam. Hindi nila alam sila namubuhay. Kaya ang advice natin dyan sa ibang walang irresponsable sa kanila mga unit, lalo pagka kayo na sa quarry, laging nakamonitor. O kaya naman kung kayo ay malayo, mag-iiwan kayo ng isang susi sa boligero. May duplicate yan eh. Mapaduplicate nyo yan. Kasi mayroon naman na naiiwanan na marunong naman mag-akyat ng backhoe. So di at least yung backhoe ay may susurvive. Kasi naka-experience kami niya ng ganyan ay yung operator, yung susi nasa kanya, dala-dala sa bahay. Pero kung dalawa yung susi, naiiwan nyo dun sa katiwala o kaya dun sa may mag-rescue dyan, mapapaandar yung unit. May tatakbo yung unit. Ngayon, wala na magagawa pagka walang susi, walang operator. Pero kung may mag-rescue dyan ng mekaniko, imposibleng hindi yan may akyat. At karamihan naman ng mekaniko dyan sa mga hydraulic, sa mga electrical, marunong na mag-operate. Di may susurvive yung unit. Napakaraming nangyayaring ganyan na minsan nasa tabi lang yung backhoe, minsan pag nagumuho yung lupa, ayan, nadadala mo yung backhoe. Pero karamihan talaga yung inaabot yung backhoe. Yan pating backhoe pagka lalubog sa bahayan, lalo pagka doon sa malakas yung agos, lumulubog yan. Halos ang lalabas niya yung bucket na lang. Kasi yung pressure ng tubig papunta yan sa ilalim. Kaya makakatkat yung ilalim niya. So, kaya mahirap sa gagawa, nakalubog yung backhoe. May ilalim yan sa mga buhangin. Ayan, at sana ay kakuha kayo ng kaunting idea patungkol yan sa mga nalulubog na backhoe, na pagka ang backhoe ay nalubog, yan ay hindi na 100% babalik sa dati yung galaw niyan. Kasi pag pinasok na ng tubig ang hydraulic system niyan, puputi ang hydraulic niyan. Automatic yan. Pag paandar nyo, magsisirculate yan. Papasok yan sa mga silindro, papasok yan sa mga hose, sa control. Kahit idrin nyo lang yan, puputi pa rin ang hydraulic niyan. Kasi hindi 100% mauubos yung tubig niyan. Siguro mga 4 na change oil bago yan mawala yung puting yan. Ngayon yan, papasok naman yan sa pump, sa suction pump. Pipigain yan ng compress yan. Ngayon tatama yan doon sa mga tanso. Pag iinit yan, magkakaroon na yan. Kaya
yung ibang nalulubog sa baha, humihina na yung galaw kasi naapektuhan yung pump control niya. Nag-i-internal leak na yun. Kaya pag nalulubog sa baha talagang hindi na ibabalik 100% yung dating galaw niya. Karamihan sa mga nalulubog. Sige lang hanggat patagal lumalabas ang mga sakit, lumalabas ang mga ground. And guys, sana ay naka-pull kayo ng kaunting idea sa akin. At huwag niyo kalimutan subscribe ang ating channel, Tourist Electrician, at mag-ingat po tayong lahat.